Okay, start na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Abalos, tila naghuhugas kamay, pero alanganin po eh. No? Naghuhugas kamay siya, pero parang sinasabi niya na suportado niya rin at the same time. No? Sinasabi niya na ang ginagawa ni Torre ay wala siyang kinalaman. At the same time, suportado niya rin. Ganyan po itong mga tauhan ni BBM. Yung mga pagkapalpak, hindi hugas kamay. Pero pag nagtagumpay, ako yan. Masyadong wais, no? Kaya po wala nangyayari. Lagi po hugas kamay. Kaya wala tayong nalulutas eh. Wala tayong nalulutas na problema kasi panay hugas kamay. Pati naman yung presidente, di ba? Lahat po na nangyayari ngayon ay hindi kanya, kundi minana lang. Lahat na nangyayari ngayon ay problema yan na nakaraan na dinatnan na. Eh alam po ninyo, sa totoo lang, alam naman nyo may problema. Ba't kayo tumakbo? Ganun lang naman, no? Okay. Tuloy-tuloy pa rin po. Mukhang ang deklarasyon po nila Torre at ng PNP, hindi po aalis hanggat hindi nahuhuli. Kaya kung 6 years po, 6 years po sila dyan na 6 years po sila dyan na magbabantay. 2,000 pulis, hindi na po manghuhuli ng mga kriminal. 2,000 pulis, hindi na po makakasama sa, di ba kinakatwiran ni Marbil na kulang tayo ng police presence? No? Kaya tinanggalan si BP Sara at saka yung mga VIP. Kulang tayo ng police presence, yung kumbaga hindi natin napoprotektahan yung mga mamamayan natin sa kriminalidad. Pero ang laki po ng ginugol natin. Parang kay BP Sara, ang laking question kay Marbil. General Marbil, napakalaking question po sa inyo. Yung pagtatalaga sa seguridad ng Vice President ng Pilipinas. No? Yun po pala ay handa kayong magtanggal ng police visibility, police presence para lang po mahuli ang isang may warrant of arrest. So hindi po consistent, no? Dapat kasi may consistency. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin, ito po, si J.M. Morales, Jonathan Morales po, sa rally kahapon. Binulgar na po yung matagal na katanungan sa kanya sa Senado. Sino ang yung informant? Sino ang yung nagsabi sa iyo na si BBM ay gumagamit at nagturo sa iyo ng kung saan sila gumagamit, no? Dito kay sa kondo ni Maricel Terry. Ni Aling Terry, Okay. Pag-uusapan din po natin dating Undersecretary ng Finance ay pinabubulaanan po itong pambobola ni Recto tungkol po dito sa pagkalap ng pondo. Balik na po tayo kasi stand-off na po yan eh. Wala na pong katapusan yan. Yung hindi na po aalis dyan, no? Alam nyo, tuwan-tuwa nga yung gobyerno natin dahil akala nila makakalimutan na ng mga Pilipino yung mga kapalpakan nila. Hindi po, ipapaalala po natin, no? Balik na po tayo sa normal. Yung mga KOJC talagang makikipag anuhan na po yan, no? Hindi na po tayo papayag na makakalimutan natin yung ibang kapalpakan ng gobyernong ito, no? Back to focus po tayo kasi tuwan-tuwa po sila eh, no? Tuwan-tuwa po sila na nakatutok kay Torre, sa kapalpakan ni Torre ang lahat ng balita, no? Tuwan-tuwa po sila na nakakalimutan na yung kapalpakan nila, yung flood control, wala na bang maghanap? Hahanapin uli natin yan.
Okay. Ako naman po naniniwala ko sa matagalan po 'tong laban na 'to, eh, 'no. Yan pong sabi nga ni Attorney Panelo, hindi naman po isang rally lang nakuha yung EDSA Revolution, yung nagre-EDSA po sila. Ito yung mga naiinip po, yung mga nagtatanong kasi may mga nakikita tayong nagtatanong, "Eh, ano pa ba gagawin, kailan pa ba?" Inip na inip na. Makikita niyo po kasi 'pag nagpunta po kayo ro'n 'no, hindi po gano'n katindi yan, hindi po gano'n kabilis yung pagpapaalis po ng ng gobyerno na protektado po ng media, protektado po ng, lahat ng oligarko 'no. Unti-unti po 'tong laban na 'to, matagalan po 'to. Kaya wag niyo pong isipin na, kailan ba? Ito na, nagsimula na, ano na?" Ako po, hinahanda po natin yung sarili natin. May 2025 election, aabot pa yan sa 2028 election. Tiyagaan po yan. Talagang labasan lang po, no? Talagang ganun po ang laban. Okay? OFW Hero, thank you very much sa $499 pangkape at tinapay buds. Yan. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ayan po yung si dati pong Undersecretary ng Finance, in-expose po si Recto sa kanyang pambobola dito po sa pagkuha ng budget ng PhilHealth. Yan, balik na po tayo, hindi po pwedeng nakapokus po tayo at nalilibre itong gobyernong ito sa mga kapalpakan niya, no? Okay po yan, marami na pong vlogger na nakatutok dyan. Tutukan po natin yan, hindi po natin sinasabi na kalimutan natin yung ginagawa nila. Ito nga main topic pa rin natin, no? Pero yung iba pong problema ng bansa ay dapat tinututukan na rin po natin, no? Okay. Pag-usapan po natin, ito po si Abalos. Alam po ninyo, lahat po nagsasabi, palpak yan si Torre, no? Ito po ang pahayag ng DILG. Yung secretary, ganito po yan, no? Para po sa kaalaman. Tayo po ay hindi po tayo military, hindi po tayo military state, hindi po tayo under ng martial rule, no? So ibig pong sabihin, thank you very much muna dito kay Eddie Bob Baby Pink na nagbigay sa atin ng $4.99. Pinataho, Sir Buds, mamaya sa liwasan. Ano, pinataho? Okay. Teka muna, ano ano na nangyari? Thank you very much Mama ay kay Eddie pala, kay Eddie Baby Pink. Hindi ko alam kung babae si Eddie Baby Pink o lalaki. Mata lang yung nakita. Okay, pag-usapan po natin 'to, no. Ito po, masasabi pong tagumpay yan kasi ang expectation po natin kung 2,000 po wala po tayo, hindi po tayo under martial law ngayon, no? So sa makatuwid, kung hindi po tayo martial law, nalito ko. Thank you very much, Ma'am Eddie. Pantaho. Pantaho pala. Okay, thank you very much sa pantaho mamaya. Susubukan nating makarating. Sasaglitan lang natin kasi nagbabad ako ron kaya yung mata ko, alam niyo yung mata ko na naman. Ngayon, magana naman yung mata ko kasi lumalabas yung init sa mata eh. Ganun po yung nangyayari sa akin pag nagbibilad tayo doon. Anyways, ang nahi-heat stroke ako pag nakakaramdam na ako, punta na ako sa SM, palamig muna. Okay, anyway, balikan po natin tong paghugas kamay. Wala po tayo sa martial law, no? So, ito po, supremacy of civilian over military and police. Yan po yung ating yung Pilipinas ngayon, no? Yung superiority po under po na civilian authority, yung police at saka yung tinatawag nating mga military. So
Ibig sabihin, yung pamunuan po ng PNP, mula po sa pinakamataas kay General Marbil, ay nasa ilalim po yan ng DILG Secretary. No? Siya po yung pinakapinuno ng pulisya. Kung ano po ay pag-uutos nito ni Abalos, susunod po yung kapulisan. Hindi po the other way around, no? Kasi po supremacy ng military and supremacy po ng civilian authority over military and police. Wala po tayo sa martial law. Okay. Kinakailangan ilatag po natin to. Ganun din naman po, yung AFP ay direkta po na mananagot dito po sa civilian authority o yung sekretaryong namumuno naman dyan, si Gibo Teodoro, na sekretary ng Department of National Defense. Kaya po, ito pong sinasabi ni Abalos ngayon, no, na siya po ay walang kinalaman. Ha? Wala po siyang kinalaman diyan sa nagaganap ginagawa ni General Torre. Actually, malaki po. Malaki po. Yun yung problema kung ang balak ay maghugas kamay, ibang uri po talaga tong ating gobyerno na to. Pakinggan lang natin ng konti yung sa bandang simula lang kasi hindi ko gusto ko yung mismo yung mismo yung sinasabi ni Abalos yung marinig nyo mismuhan. Ito po yung sinasabi ni Abalos. Wala pong kinalaman maski sino dito. This is purely a police operation. Ako ay only... Okay. Wala pong kinalaman ang sino man dito kung hindi ito ay purely police operation. Di ba? Okay. Sa nagtatanong po sa bakit ako biglang umalis, ganun po talaga pag nakakaramdam na po ako ng yung katawan natin parang bumibigay na. Iiska po na po. Umiiska po talaga. Kasi masama na pakiramdam ko nun Okay. Ulitin natin sa mga hindi po nakarinig. Abalos, pasok. Wala pong kinalaman maski sino dito. This is purely a police operation. Wala pong kinalaman ang sino man dito. This is purely a police operation. Di ba? Yun pa lang sa salitang yun no? Wala pong kinalaman ng sino man dito. Ibig mo sabihin, Abalos, ibig mo sabihin, Abalos, hindi kayo kikilalanin ni General Torre o ni General Hindi mo pwedeng sabihin, oy, tigilan nyo na yan. Tama na yan, may mga namatay na sibilyan. Kung hindi nyo pag nag-utos ka ba sa mga pulis, hindi nila susundin? Di ba? Wala talagang go signal mo yan. Palagay mo nang halatang halata naman, pinagtatanggol mo yan Di ba? Guess ka ron kay guess ka kay Senator Bato na pinagtatanggol mo yung operasyon na yan. No? Huwag po tayong hugas kamay. Kasi hindi po pwedeng sabihin mo na wala kang tuloy natin. Ako ay only supervised but with reference to operations, etc. It's purely a police one. And it is based... Yan Ako po only supervise. Ito po kasi pagkakaiba, no? Sabi ko nga, civilian authority over police and military. Kayo yung civilian authority. Ikaw, Secretary Abalos, ikaw yung kinatawan ng presidente. Ikaw yung directly under mo sila. Kaya hindi po pwede na magugas ka ng kamay. Parang ngayon, sinasabi niya lang ngayon, wala akong kinalaman dyan. Pagpalpak yan, wala akong kinalaman dyan. Pero it is purely on intelligence ng mga police, etc., etc.
Pero pinagtatanggol niya bandang huli. Sinasabi niya, 30 hectares yun, no? Talagang hindi po katwiran yan eh. Dapat, eto po ang mga binabato nating question dyan, no? Kamakailan lang, napakalaking usapin, Secretary Abalos, napakalaking usapin, kamakailan lang, yung security ni BP Sara. Yung pagtatanggal nyo ng, ilan ba yung tinanggal kay BP Sara na security ng police? Hindi niya na tinanggap yung binigay ni Marbil eh. Okay. Ilan yung ano? Ilan yung police na tinanggal? Ano ang katwiran ni Marbil? Kung bakit tinanggalan ng police escort si BP Sara? 75. 75 lang. Wala pang 100. Anong kinakatwiran ni Marbil, General Marbil? Bakit tinanggalan ng meron ba namang Vice President na walang threat? Hindi po yun eh. No? 75. Wala pang 100. Palagay nyo ng 100. 100 kumpara sa 2,000. Ako, naniniwala ako na yung operation na yan, naniniwala kayo si Torres, si Marbil at saka ikaw, Secretary Abalos, na panandalian lang yan kasi hindi ka magpapalusob dyan ng 75 nang hindi, yan po ay failure of intelligence. No? Yan yung sinasabi natin. Ngayon, pinangangatawanan na lang ni General Torre yung kanyang kapalpakan. Palpak yan, 2,000. Police operation, hindi naman po kayo, hindi po yan yung AFP operation na kukubkubin ninyo yung isang kuta ng kalaban. Halimbawa, NPA at ano pa, no? Hindi po ganun yan. Yung intention nyo dyan, mahuli, kaya nga 2,000 eh. Wala pong ibang intention yan. Maghahalughog lang ba kayo? Hindi po. Huhulihin nyo yan. At handa ka na pumunta ron anytime kung nahuli. Bakit? Press conference, ang ganda po niyan para sa inyong senatorial campaign. Di ba? Ngayon palpak, hugas kamay. Pero nagtitira siya, no? Pinangangatwiranan niya pa rin. Ayaw niya pa rin i-pull out, kaya niya po eh. Susunod po sa kanya yung mga pulis. Alam po ninyo, sa totoo lang po, no? Hindi po kami against na serve yan. Wala po nagsasabi sa Duterte na mali yung pagsaserve ninyo ng warrant of arrest. Hindi po yan. Pero yung pagsaserve ng warrant of arrest, ikaw, Secretary Abalos, ay abogado. Yung matagal nang kino-question, oo nga, nariyan na tayo. Wala naman kumu-question sa 2,000. Ang kino-question ko ngayon, ang tagal na nila. Kaya yan, imposible po yung sinasabi nyo, madam, o kung sino ka man, kung babae o lalaki ka man, ABS. Imposible yung gusto mong palabasin na 1 taon sila dyan. Di ba? Hindi naman kayo kukubkub ng kuta ng kalaban eh. Manghuhuli kayo ng 1 tao. Wala po akong nakitang police operation na tatagal ng 1 taon para hulihin yung 1 tao. Meron na po ba kayo narinig na ganyan? Wala po yan. Ito po, pangangatawanan yan. Kung ako si Torre, ito real talk kung ako po nasa paan nito, kung ako po nasa kalagayan ni Torre, at hindi ako inaawat ng aking mga boss, si Marbil, si Abalos at saka si BBM, hindi ako inaawat. Talagang itutuloy ko. Hindi ako aalis dyan na yung pronouncement na hindi siya aalis hanggat hindi nahuhuli. Pronouncement niya yun kasi wala namang mangyari sa akin eh. Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin wala talaga rito. Pahiya sila lahat. Pag inamin niya na wala doon si Kubuloy at hindi nila kayang hulihin. Kaya nga po nagkakaroon na lang katulad niyan, lumalaki na po.
lumalaki na po kasi meron na silang hinuhuli na obstruction of justice. Minsan na siyempre ine-expect nila yan na maiinit na ulo ng mga tao. Mga tao pa rin po yan kahit po sinasabi nyo na sila ay mga makadiyos, yung mga KOJC member. Mga tao pa rin po yan. Pupunta po yan sa punto na hindi na po rin sila makakapag-isip ng matino. 'Di ba? Sumisigaw na nga yung iba, sinisigawan na yung mga kapulisan. Mawawala ka rin po pag ikaw ilang araw kang hindi na pagkakatulog. Yun na lang yata hinihintay nila para magkaroon talaga ng yung way out. No? Way out na lang yung ginagawa nila. Eto, Abalos, ang nakikita sa iyo ng tao sa paghuhugas mo ng kamay, yung wala kang kinalaman pero pinangangatwiran at the same time, alam niyo yun, yung sanay na sanay po itong gobyerno na to. Tayo po, galing tayo kay Pangulong Duterte. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, wala naman pong sinabi si Pangulong Duterte na binabawi niya. Hanggang ngayon, pag nagsalita si Pangulong Duterte, kaya nakakabwisit yung sinabi ni Dan Fernandez. Yung sinabi niya, sabihin mo nga ngayon na joke lang yung pinapapatay mo yung yung mga drug lords. Wala pong sinasabi. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ni Pangulong Duterte. Pinangangatawanan niya. Kung ano po yung sinabi ni Pangulong Duterte, pinangangatawanan niya yan. Eto si Abalos, hugas kamay agad eh. Pero at the same time, pinangangatwiranan niya yung ginagawa ni Torre na malaki kasi, 30 hectares kasi. Wala po ako nakitang police operation na magtatakal. Una, wala ako nakitang police operation na 2,000. 2,000 pulis ang involved. Tapos hindi nila nakuha yung target. Ngayon lang po ako nakarinig yung sa 44 po. 44 nga eh. 44 lang. Imagine niyo. Dito, 2,000. Armado po yung mga kumbaga yung kalaban nila ng sa 44, alam nilang armado, alam nila na mapapalaban sila. No? 44 lang sila. At nakuha po nila yung target. Eto, 2,000. Nakuha nila yung target di ba? Nasa 44. Ang palpak na nung paalis na sila eh. Yung yung anong tawag doon? Yung parang Pinoy na Pinoy. Bumabalik tayo sa Pinoy style eh, ng governance. Wala kang maririnig. Wala kang na maririnig ngayon. Ganun sa Pinoy. Hinayaan lang nila. Nakuha nila yung target. May target sila. Yung sa 44, nakuha nila. 44 lang sila. Ano po yun? Hindi po simpleng tao yung target nila. Protektado yun ng mga armadong mga kalaban. Tignan po ninyo. Hindi lang sila nagtagumpay yung ano na sila kasi walang suporta eh. Ang bagal eh. Okay. Sa totoo lang po, hindi nyo pwedeng Secretary Abalos, hindi po pwedeng yung pag sa tagumpay, halimbawa, nadakip nila si Pastor Quebuloy. Tsak yan, nariyan ka sa press con eh. Pero ngayon, pagpalpak, wala kaming kinalaman dyan. Yan ay purely police matter. Supervisory lang ako. Supervisory ka pala, anong gagawin mo ngayon? May pronouncement na yung police mo. Under sa'yo yan. Na hindi sila alis hanggat hindi nila mahuli. Anong gagawin mo? Babakbakin na nila lahat. Yung KOJC compound para mahuli.
Okay. Punta po tayo rito sa ano, yung pananagutan ng wala rito. Sa gobyernong 'to, hugas kamay lahat. Pogo issue, legal 'yan nun eh. Huwag niyong ibibintang kay Tatay Digong. May pinakita po yung picture-picture, di ba? Eh di ba yan din yung pinapakita na ugnayan ni Alice Go tsaka ni Tatay Digong. Sinasabi nila, nagpa-picture lang yan eh. Nagpa-picture lang daw yung mga may picture, hindi nila dinideny na may picture. O bakit pwede kay President Marcos, kay First Lady Lam, na nagpa-picture lang? Sila Alice Go and Company. Kasama ba si Alice Go? O sila Cassandra Ong? Cassandra Ong pala. Hindi ko alam kung kasama si Alice Go. Bakit pag si Cassandra Ong nagpa-picture lang yan eh. Pero pag may picture si Tatay Digong, ay involved to. Tignan nyo, may picture sila ni Alice Go. Tignan nyo yung pagkakaiba. Tatanggapin ng mga press yun. Alam nyo naman yung mga press eh. Okay, kaya to, stand-up na to. Sinasabi niya na walang basbas sa akin yan. At the same time, sinasabi niya na police operation pero sumusuporta pa rin kami dyan. Ang gulo, no? Ganun talaga mga wais na tao eh. Kaya wag niyo iboto niyan. Walang sasagutin yan. Hugas kamay lang. Pag nanalo sa Senado yan, hugas kamay lang ang gagawin yan. Sinasabi niya wala siyang kinalaman sa operation at the same time sinusuportahan niya. Okay. Ngayon, wala po ako nakita na sasabihin ng pulis na hanggat hindi namin nahuhuli. Eh paano kung hindi nyo mahuli ng 4 na taon? 4 na taon yung 2,000 pulis dyan? Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Ito po, takantaka ko, no? May interest sila lahat kay J.M. Morales noon. Nung sinasabi ni J.M. Morales na meron siyang... Ako nabigla eh. Hindi ko alam na may i-reveal ni J.M. Morales yung kanyang ano, anong tawag doon? Yung kanyang, di ba tinatanong niya sa Senate, sino yung sinasabi mong informant, no? Na nagturo na kaya siya merong PDEA, yung may stapler, yung source niya ng info na si BBM tsaka gumagamit sila dun sa kondo ni Maricel, ni Terry diyan sa Rockwell. O ngayon sinabi, no? Akala ko revelasyon, J.M. Morales, sinabi na si Bong Dasa. Sa kasawiyang palad po, wala pong isa nagbalita. BD daw, kala ko nga, puta BD, mamaya badong to. Baka puta BD, baka si badong to. hindi ka sa bagay, yun nga po no. Ito real talk po Ang ine-expect ko patay. Ang iniisip ko bukas, sabi ko, bukas to ang balita. Titirahin si Morales. Kasi how convenient na yung ituturo niyang informant niya ay dedo na, di ba? Napaka-conveniente naman. Sasabihin, talagang ito si Morales, mahusay itong magtagni-tagni. Akala ko ganun yung titirahin ng media. Yung angulo na titirahin si Morales dahil in-expose niya, nagkataong dedo na. Di ba? Hindi na pwedeng mag-testify yung dead people. No? So, akala ko ganun yung atake nila. Tatablahin nila yung sinasabi ni Morales. Kasi habang nagsasalita si Morales, pinipicture ko na kagad. May mga media po doon eh. Naroon si Rafi Tima, naroon po yung iba. No? Dead people can tell.
Akala ko ganyan yung anggulo ng media. Kasi malaking pasabog yan eh. Alam nyo kung ano ang anggulo ng media? Ignore. Grabe, no? Hinanap ko nga maski si Rapi Tima eh. Putyan eh, hindi sinasabi ni Tima na naroon si ano eh. Hindi sinasabi ni Rapi Tima na naroon si JM Morales eh. Paano pa yung revelasyon? Grabe talaga tong media na to. Hindi ko naman sinabi na paniwalaan nyo, pero may revelasyon eh. 'Di ba? Sa tema ng patas na pagbabalita, balita po 'yun eh. Bakit ini-ignore ng media? Yun eh. No, talagang ang media natin hindi mo na mapagkakatiwalaan eh. Wala pong okay lang na banatan yung si Morales, at least mapag-uusapan, yun yung gusto eh. Kaya lang talagang ganun. Okay. Kaya sabi ko nga, malaking bagay talaga yung mga vlogger ngayong panahon. Mapa-ano man kayo. Mapa-kontra man kayo o pabor kayo. Okay yan. Magtirahan tayo ng mga banal na tira. Magbatian sa ano, di ba? Magbatian kayo ng mga banal na halik ba? Tayo naman magbanatan tayo ng mga banal na tira. Grabe po talaga. Okay. Punta po tayo rito kay yung isa pong undersecretary ni Marcos dati na nag-resign, si Magno, no? Buti pa to si Magno eh. Hindi po yan dilawan po to ah. Alam niyo po yung mga dilawan, matagal ko nang ginagawa yan eh. Kasi marami naman talaga matalino diyan. Ang paborito ko noon na nagretiro na yata ngayon si Solita Monsod eh. Kasi mula sa kanilang mga impormasyon makakakuha tayo ng pantira eh dito sa gobyerno. Halimbawa, tinignan ko kung kailan nag-resign niya si Magno. Nariyan pa siya nung undersecretary pa siya ng finance. Nung etong budget natin ngayon ay dinideliberate. Ibig sabihin, alam niya pa to yung sinasabi niya. Sabi ni Magno, no? Wala lang pumapansin eh. Tayo na pumansin. Pag mga ganitong informasyon, may makukuha tayong pambira dito. Hindi totoo, binobola lang tayo. Binobola lang tayo ng ni Recto. Yung sinasabi ni Recto, no? Na kaya daw kinuha yung PhilHealth para magamit daw, para makalikha ng mga nagpo-promote ba kayo? Sino ba tong buhay makabayan na to? San kayo nagpo-promote? Jen, nakalive ba? O sige, dun kayo. Dito pa kayo nag-aanuhan ha. Wala akong pakialam sa inyo. Sino yung niyan? Magpo-promote ba kayo? Po-promote nyo ba yung iba rito? Magpo-promote kayo ng mga kung sino dito? Wala akong pakialam sa inyo. Huwag kayong manood. Alam nyo, igalang nyo. Umalis lang kayo kung ayaw nyong manood. Hindi yung magtatanungan pa kayo ng mga nakalive. Ha? Manunood kayo ng nakalive na iba, tapos sasabihin nyo rito, ipopromote nyo kunwari. Utot nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Ayaw nyo sa akin, di wag. Pero igalang nyo ko. Dito pa kayo magpo-promote ng kung sino ha. Kung sino man yung gusto nyong i-promote, utot nyo. Wala akong pakialam. Kahit kakampi pa yung ipinopromote nyo. Habang nagla-live ako, magpo-promote kayo.
Ayaw nyo pala rito eh. Ayaw nyo pala ritong manood, magpo-promote pa kayo ng ibang panonooran. Labas lang kayo kagad. At ako, okay na sa akin yan. Na konti lang nanonood sa akin. Doon na kayo pumunta sa gusto nyong panooran. Pinagtsatsagaan nyo, yun ba sinasabi nyo? Pinagtsatsagaan nyo lang ako? Wala akong pakialam sa inyo. Alam nyo po, sa iba hindi ko nakikita yung ganyan. Magano naman kayo. Konting respeto lang, di ba? Okay. Thank you very much muna sa 1,000 likers natin. Palakpakan muna natin yung ating sarili, yung mga ano po natin, no? Yung ating pong ano, wala akong pakialam. Kahit sino pa pinopromote nyo. Huwag kayong magpo-promote dito na habang nakalive ako. Kahit sino. Kahit kakampi natin, sabihin nyo, kakampi naman natin yun. Yun pala eh. Gusto nyo pala silang panoorin, di manood kayo. Okay, balik po tayo. Ayan po, sabi po ni Tony Magno, hindi po natin sinusuportahan yan, dilawan yan. Pero sila po, undersecretary pa siya noon eh. Alam niya yung naganap eh, after daw, bakit daw nangangailangan? Si Recto, sinasabi niya, binobola lang tayo niyan. 30 billion na yung nakuha dito sa ating PhilHealth. PhilHealth po natin yan. 30 billion na po yung PhilHealth na kinuha sa 30 billion na po yung kinuha ni Recto sa PhilHealth. Tuloy-tuloy po yan. Kukunan ni Recto yan. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa yan, yung mga flood control program na yan. No? In-expose po sila dahil undersecretary ng finance to dati, alam niya yung naganap eh. Pagkatapos daw ng bicameral, naglakihan daw, lumaki daw po yung budget nitong mga House of Representatives. Lumaki. At tinanong pa ni Magno, sino ba may hawak ng pera ng House of Representatives? O baka magulat kayo, kapit lang kayo. Ang may hawak po ng House of Representatives na pera ng House of Representatives ay walang iba kundi si Yeda. Si Yeda. Sino ba si Yeda? Tama ba? Baka mali ako ng pangalan. Ha? Asawa po ni Martin. Pinalaki. Pinalaki rin po nila yung budget ng Senate. Pinalaki rin po nila, ang pinakamalaki po nilang pinalaki, yung budget po ng DPWH. Kasama po yan dito po sa budget yung ng DPWH. Yan pong mga flood control program. Kaya wag po kayong magmaniwala dito kay Recto na para makakreate ng mga trabaho. Siyempre magaganda sasabihin yan. At balak pa niya kunin yan lahat. Pag hindi po kayo pumalag dyan, ubos na po yung pera niyan. Eto lang po, Libre na po ba magpa-ospital ang mga mahihirap ngayon? Lahat po ba sasagutin na? Pag na-confine ka, kahit ilang confine, sasagutin na ng gobyerno? Kung hindi pa po ang sagot, marami pa ba tayong kakulangan? Perfecto na ba yung ating health system? Bakit nyo kukunin yung pondo ng PhilHealth? Hindi pa pala. Ikalawa, kung maraming pera ang PhilHealth, yun na nga, may kaso na eh. Pero tuloy sila sa pagkuha ng PhilHealth eh. Talagang matindi po pangangailangan. Ayon kay Magno, hindi po atin to Undersecretary po to, hindi po to simpleng dilawan. Ito po yung mga nag-resign. Nag-resign po to kay Pangulong Marcos. Undersecretary ng Finance. Nag-resign na rin po yung Finance Secretary. Para po sa inyong kalaman. No? Undersecretary po ng Finance yung nagsasabi sa inyo na kalokohan yung sinasabi o pambobola yan sinasabi ni Recto.
Kaya kailangan nila ng pera dahil pinalaki nila budget ng DPWH, yung mga flood control, ito pong Senate, budget ng Senate at budget ng House of Representatives, na nagkataon na yung budget daw na yan ay hawak ni Yeda. O, kayo na. Kayo na magpasya kung kailangan talaga nakunan. Ngayon, bagamat ang daming nakukuhang project, yung kinakailangan ng mga flagship program na dating kay Pangulong Duterte, hindi na po binadgetan. Yan yung sinasabi ni BP Sara eh. Hindi nyo na binadgetan yung sinabi ninyo na itutuloy natin. Yung nag-unit team tayo, yung inuto nyo ko, wag inuto kasi lalabas na ututo si BP Sara eh. Yung kinukumbinsin nyo ako na tumakbo sa inyo bilang Vice President at nakumbinsin naman ako dahil sa sinabi nyo na itutuloy natin yung mga proyekto. Inuna niya pa, Visayas, Mindanao, bago yung Luzon. Wala na po ngayon lahat yan. Inuuna nila kung ano po yung ang termino nga ni Professor Magno ay, again, dilawan po to. Hindi ko po sinusuportahan yung mga dilawan. Pero sila po nakakaalam eh. Bakit nag-resign yan? Dahil hindi niya na matiis eh. Alam niyo yung ibig sabihin? O, depende yun kung pinag-resign siya o nag-resign kusa. Tinanggal. Lahat po, wala na po. Sabi ni BP Sara, wala ng budget. Yan, pinapaliwanag ngayon ni Magno. Kaya yung sinasabi niya na Recto, hindi totoo yan. Binubola lang tayo, sabi. Ngayon, hindi ko pa nababasa. Nakita ko pa lang sa pamagat kanina. Interesado naman si Recto sa ano naman. Sa may Maharlika pad. Mamaya babasahin ko. Nakita ko pa lang, magsisimula na ako eh. Nakita ko eh. Kaya sabi ko, grabe tong tao na to. Naghanap ng maibebenta, lahat ng pagkakaperahan. Ubus na po ang Pilipinas. Tapos puring-puri po yan si Recto. Si Recto po ang pinaka-hero nila. Grabe tong ano na to.